Hiyaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Biyernes. Ngayon po ay May 29, 2026. Doon po sa mga sumusubaybay sa atin. Kung napapansin nyo, pag binabanggit ko na special Facts First episode, kadalasan recorded po yan. We are recording this episode pero this afternoon at exactly 3:57 p.m. at papalabas po natin ito mamayang gabi. So by the time na pinapanood nyo na po ito, 8:30 na po ng gabi. Ang mainit na balita po ngayon, ito pong arrest order coming from the Sandigan Bayan para po dito kay Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft kaugnay po rito sa flood control scandal. Pero ang pag-uusapan natin, hindi lang po yan. No? Pag-uusapan natin itong prolonged drama dyan po sa Senado. Simula po na nag-assume ng Senate presidency, ito po si Bible-quoting Senate President Alan Peter Cayetano noong March 11, 'di ba? Parang walang katapusan itong tinatawag na Senate Flicks at inaasahan natin na magkakaroon na naman po ng bakbakan sa darating na Lunes patungkol po rito sa ipinipilit ng kanyang manipis na majority na amyendahan, although suspiciously, itong isang key Senate rule. Okay? So makakasama po natin ngayong gabi, isa po sa mga talagang masidhing lumalaban dito sa isinusulong ng slim majority ni Alan Peter Cayetano. I'd like to welcome again to our program si Senator Risa Ontiveros. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito sa Facts First. Thank you for inviting me, Christian. Magandang gabi rin sa iyo at sa lahat ng ating mga tagapanood. Okay, pag-usapan muna natin itong pinakabagong balita, itong arrest order laban sa kasama ninyo si Senator Jinggoy Estrada. Kasi ang naratibo ng ilang mga kasama nyo at saka ng mga taga-suporta, yung mga DDS, ay pinag-iinitan itong mga miyembro ng Cayetano majority. Inuubos. Sinasabi nila, at least in the context of the current composition of the Senate at saka dun sa upcoming trial. Isa sa mga nagsabi niya na inuubos na yung majority ay si Amy Marcos. Okay, ano po bang basa nyo rito at tugon sa mga ganitong naratibo? Well, I think kailangan din nating respetuhin yung trabahong ginagawa ng mga executive bodies na nagki-case build-up at syempre eventually ng judiciary kung tatalakayin nila at paano nila desisyonan ng alinmang sa mga kasong ito. It seems that these have ripened over a longer period of time. Lampas pa nitong tatlong nakaraang linggo. So malamang nagkataon lang talaga na ngayon lamang nahinog at talagang inihaharap na sa ilan sa mga kasama namin itong mga kasong ito. Kaya I would take exception to kung ano yung sinabi ni Senator Amy. Ano sa tingin niya magiging epekto nito? Kasi hindi lang si Jinggoy Estrada po yung posibleng maharap sa kaso. Nandiyan si Joel Villanueva and eventually baka pati si Chis Escudero. Ano yung nakikita niya magiging epekto nito kung sakaling mapa-aresto nga yung mga yan? Tapos si Bato wala, baka si Bongo ipa-aresto rin ng ICC. Ano yung nakikita yung epekto doon sa composition ng Senado, specifically doon po sa majority ni Alan Peter Cayetano? Well, kung patuloy na haharap sa mga kasong ito, yung mga kasama namin mga senador who are members of the majority, ibig sabihin overall, there will be more pressure on the whole Senate na gawin yung mga trabaho namin. We are few enough as it is, Christian, 2 dosena lang kami. At over the past 3 weeks na parang nakikipagpatintero kami sa isa't isa sa floor, sa mga issues na parang sa amin primarily lamang patungkol na neneglect po namin ang dumaraming trabaho namin para sa ating mga kababayan. Hindi lang yung bills, pati yung mga investigasyon, yung palapit ulit na budget debates at yun na nga, yung impeachment trial. So the Senate is under even more pressure in this time na naging urgent pa na makuha namin ulit ang dating pagtingin at pagtiwala ng mamamayan sa amin. We will also be under pressure in terms of the volume of work.
And batid na batid po namin yan sa minority. And I hope ang mga kasama din namin sa majority, batid pa rin po yan sa kabila ng lahat ng mga kaganapan of the past 3 weeks. Kaya kami sa minority, solid talaga kami sa mission namin na ibalik ang Senado sa tamang mandato niya at pagtupad sa mandatong iyan. Okay, nabanggit niyo po yung pagtupad sa tamang mandato. Anong tingin niyo sa patuloy na epekto sa inyong institusyon at saka sa reputasyon ng Senado nitong sunod-sunod na drama at saka iskandalo? Correct me if I'm wrong, no? Pero I don't remember a moment in our recent history na ganito yung karami ng mga senador na nasasadlak sa mga issue ng korupsyon at saka nandun yung posibleng pagka-aresto sa kanila. How do these things reflect on the institutions? On the institution? Very badly, Christian. Kaya nakakahiya, nakakalungkot, at talagang nakakadagdag sa sense of urgency na magwasto kami bilang institusyon sa mata ng ating mga kababayan at makuha ulit, no? Not by demanding it but by earning it again. Yung dati, in fact, makasaysayang pagtingala at pagtiwala ng mamamayan sa Senado. I don't remember neither in recent history or kahit sa book history natin ang ganitong katulad na sitwasyon. So medyo mapanganib talaga sa Senado bilang institusyon sa ating demokrasya at sa ating republika. Hindi naman po sekreto na nandun talaga yung effort para bawiin yung liderato ng Senado, no? Na nakuha by a slim majority ni Alan Peter Cayetano noong May 11. How likely na mapaparitan po siya next week? In fact, baka Monday. Well, as of tonight, 11 pa rin kami sa solid minority. Hindi pa po nadadagdagan yung bilang namin. So, short of a majority of the members of the Senate, ibig sabihin yung magic number pa rin ay 13, mananatili yung kasalukuyang liderato. Pero gayunpaman, at pinaalala namin ito sa majority kahit dun sa gitna ng debate namin tungkol sa panukalang amyenda sa rule ni Senator Marcoleta. Teka muna, hindi pa nga natin na itatayo ulit yung at napapatakbo yung committee system. Hindi lang yung Committee on Rules, pero karamihan ng ibang mga komite ay wala pang halal na chairperson, wala pang mga miyembro, definitely wala pang minority contingent sa mga iyan. So, pagdesisyonan man muli o hindi ang usapin ng liderato, nakatutok kami sa minority to get the committee system up and running. Kasi talagang ang daming naiipon na trabaho namin hindi nagagawa in almost a month already. Totoo yan, opo. Tsaka ito yung very interesting, no? Kasi wala talaga makakuha ng solid na majority. Diba? Very, very slim. Kung sakaling ipa-aresto naman itong si Jingo Estrada doon naman sa kasong plunder na non-bailable at pumato yung Lunes or by next week, no? Wala siya, hindi po ba? So magiging 11-11. Tama? So how would that impact your work in the Senate and the push to remove or replace the Senate President? Well, ang 11-11 parang deadlock pa rin yan, numbers-wise. Maaring may magawa kami sa minority in terms of getting the committee system up and running again. Pero kung 11 lang ang isang bloke, hindi niya ma-challenge yung liderato. Pero 11 man o mas marami, ang solid naming minority ay patuloy na mananawagan, bumalik tayo sa trabaho natin, mag-cooperate tayo or magsagawa ng sariling investigasyon sa mga parang mga misteryoso o makakababalaghang nangyari nitong nakaraang 3 linggo para iulat natin ang mga katotohanan sa publiko, ano ang nangyari at magwasto kami at siguruhin na hindi itong muling mangyayari ulit. So kahit manatili hanggang Lunes yung bilang na yan na parang draw lang siya, very passionate ang minority to use what power we have para gawin muli ng Senado ang trabaho niya at sa ganung paraan ma-earn ulit ang nabasag na tiwala ng mamamayan. Apa. Kung 11-11 pa rin by Monday, di ba 5 p.m. po kayo magre-resume ng inyong session? Yes. Okay.
Pero kung mapa-aresto na before that si Jingoy Estrada, 11-11 yan. So ibig sabihin hindi nila maipipilit yung isunusulong nilang amyenda doon sa online participation and voting. Tama po ba? That could be, yeah, a possibility. At kung sakaling may ilang mga miyembro ng majority na hindi rin papayag, malay ko lang ha, I'm thinking aloud here, kung hindi rin sila sang-ayon na amyendahan yung rule na iyan, malay ko lang, it might even be possible that we will win the vote. Kasi it will come to a vote na. Dahil at least masusunod na yung Rule 136 na a day before pagbotohan ng isang motion tungkol sa pag-amyenda sa rules, kailangan talakayin. So that would have been last Tuesday. At Lunes lamang yung proper na araw na pwedeng pagbotohan yan. Ano po bang tingin niyo? Bakit ipinipilit itong pag-amyenda sa rule na ito at payagan na mag-participate online pati bumoto ang isang senador na wala? Well, sinabi na rin ni Senator Erwin sa floor nung gabing iyon na mainit naming pinagdedebatehan yung rule at saka yung procedure of amending rules. At pinanindigan na namin sa aming joint statement nung gabing iyon. Tinanong namin sa mayorya, sa pandinig ng publiko, kaya nyo ba pinipilit yung amyendang iyan dahil gusto nyong makapagboto si Senator De La Rosa kahit kasalukuyan siyang tumatakas pa rin sa batas. Kaya nyo ba ipinipilit iyan dahil nung gabing iyon, ng Martes, may ulat na may ilan pang mga miyembro ng chamber na maaring maaresto. So ibig sabihin, nung gabi lamang ng Martes, meron silang majority sa bilang. So yun. Pero kasi ang sagot dyan ni Alan Peter Cayetano, out of order pa raw dahil dapat daw mayroong presumption of good faith. Bakit parang hirap na hirap kayong i-presume ang good faith dito kina Alan Peter Cayetano? Well, it's not so much yung presumption of good faith lang, pero siguro sa konteksto na rin ng mga pangyayari nung naunang 2 linggo na may mga parang misteryosong bagay na nangyari na hindi simple at klarong maintindihan at makwento sa ating publiko. I mean, nangailangan pa ng investigasyon dun sa nangyaring barilan nung gabi ng May 13. No? So sa konteksto nung nakaraang 2 linggo na may mga bagay na parang misteryoso, ang hirap ipaliwanag, talagang, and it doesn't take presumption of good faith. Kumbaga, on its merits, or hindi pa nga sa merits kasi hindi pa kami dumako sa substantive debate dun sa proposed amendment to the rule ni Senator Marcoleta. Kumbaga, within the 4 corners of the paper nung draft amendment na iyon at sa konteksto nung 2 rules namin sa Rules of the Senate na sinaside nila alternately, parehong mali sila eh. Dun sa unang rule na ni-refer na sa plenary sa Committee on Rules, tapos nung gabi, nung Martes, sinasabi nila, hindi, naibalik na sa plenary yung proposed motion na yan. Sabi namin, sinong nagbalik niyan? Hindi pa na-constitute ang Committee on Rules para ibalik niya sa plenary. And then dun na nga sa Rule 136, premature pa yung pinipilit nilang pagboboto nung Martes ng gabi. Dapat a day after, so which is on Monday. So, ibig sabihin, pag nakita mo yung plain attempt na baliin yung rules, paano ka magbibigay ng presumption of good faith? And hindi pa natin na pag-uusapan yung substantive debate. Marami kaming problema substantively dyan sa proposed amendment to the rule na yan. Mamaya puntahan natin substantive, no? Kasi marami din po akong naiisip dyan no? Parang magiging slippery slope yan Kung sakaling Very payagan slippery, yan. yes. Opo. Pero curious ako, kasi ito yung impression sa akin na pinapanood ko po yung sagutan ninyo ni Honorable Rodante Marcoleta. Yung, ayoko na sabihin na pinaringgan kayo kasi let's call it Sinabi niya. He insulted you, basically. Sabi niya, ang hirap kasi pag walang legal background. And then, I caught some videos of you and Senator Marcoleta talking kahit tawag dito. Nakasuspend. Nakasuspend, okay? Ang impression ko, he was mansplaining you. Oh, definitely. What were you thinking at that time? Parang, di ba, tama no? He was mansplaining Mansplaining talaga siya ang ginagawa niya. So, sinabi niya yon na ang hirap
maintindihan kasi walang legal background. So napaganon talaga ako. Ano mo yung emoji na ganon, parang ano yun? Tapos kinall out din siya ni Senator Erwin. Sabi niya ad hominem. Sabihin niyan sa isang kasama na dahil walang legal background, hindi maintindihan, sinuspend yung session. Pero kahit nakasuspend, nagpatuloy siyang magtalumpati doon sa floor in a loud voice. So, maririnig nung gallery. So, talagang pinuntahan ko siya. At nagtalo ako sa kanya. In a low voice, if you notice. Kasi nga, nakakahiya sa gallery. Pero nagpatuloy siya, sinasagot ako, mataas ang boses, ako sinasagot ko siya, mas mababa ang boses ko. Sabi ko, sir, the whole time I was talking to him, sir pa ang tawag ko sa kanya, sir, mali naman yung sinabi nyo na hindi ko kayo maintindihan dahil wala akong legal background. Alam mo, Christian, he never even directly addressed that sole point of mine. Lagi niyang nililihis dun sa, hindi, pinaliliwanag ko lang naman yung pagkakaiba ng special law and general law kasi mas mataas itong general law na mali rin ang application sa rules of the Senate kasi walang isang rule na superior at walang isang rule na inferior. The rules of the Senate are to be taken as a whole, as the rules of the Senate. So, tapos sabi ko, hindi yan ang issue ko, yung general and special laws nyo, yung sinabi nyong dahil wala akong legal background. Tapos, gaslighting. Wag nyong palalawakin yung sinabi ko. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito, ganito. Sabi ko, wala akong pinalalawak. Kino-quote ko verbatim yung sinabi nyo. So it just went back and forth for several minutes. Ganon. Walang pinupuntahan dahil hindi niya ina-acknowledge yung particular na sinabi niya that was offensive. And finally, tumalikod siya at umalis. E di, Nakita ko yan. bumalik Parang na siya rin pa ako. Parang siya pa exasperated na hindi nyo magets yung punto niya. Yeah, Yun ang, kasi wala akong legal background, Christian, kaya hindi ko siya magets. how do you keep your sanity? I don't even want to say peace pero yung sanity. Pag ganyan ang mga kausap nyo, you have to deal with people like that. Ano talaga, malalim na paghinga at malalim na pag-exhale. Sabi nung isang kaibigan ko, breathe in light, breathe out love. Nagyo-yoga ako pag naisisingit ko. Mga ganon. Kinakaya ba ng yoga yan? Yung ganyan? Minsan. Hindi lagi. Okay, ito. Ito yung gusto ko itanong sa inyo. Kaya ba ng yoga itong redefinition? Ito kasi paborito kong senador to, number 1 sa puso ko ito eh. Si Honorable Robin Hood Padilla. Yung kanyang redefinition of force majeure. Kaya ba ng yoga yan? Isi-stretch ko talaga para kayanin. Pero kahit anong stretch o pose ang gawin mo sa yoga, ang force majeure ay may klarong definisyon. At minsan lang sa buong kasaysayan ng Senado ginamit yon panahon ng pandemya. Hindi po ito applicable sa mga malalayong armed conflict kahit umaapekto sa atin. Hindi po ito applicable sa mga kinatatakutang conflicts. Hindi rin po ito applicable sa matagal ng problema sa ating kalikasan, ng ating planeta. May napaka-partikular na definition at hindi pwedeng ipilit sa gusto ng majority. Ano bang sige pag-usapan po natin substantive, no? First, I can sense your frustration, understandably. Ano yung let's go to the substantive issues, no? Ano yung nakikita yung problema kasama ng long term, no? Kung makalusot itong ipinipilit nilang amyenda. Precisely yung sinabi mo kanina, Christian, slippery slope talaga, from which baka hindi na makabawi ang Senado dahil pag nahulog sa bangin na yan, ang hirap makahanap ng landas paakyat ulit na steady. Kasi bakit importante na physically andun kami sa Senate floor para idebate at pagbotohan, lalo na yung mga importanteng issue. Literally, pangangatawanan namin ang pagtupad sa aming mandato. That is why the Senate has never before, except for once, allowed for that, na panahon na buong mundo ay halos nagtatrabaho online dahil sa COVID-19. And by the way, during that time dito sa Pilipinas, si then Senate President Tito Soto pumapasok pa rin physically araw-araw para physically buksan, di ba? At physically
i-adjourn ang sesyon. May ilang pagkakataon din in the past na may mga senador na humingi o kaya mga kapwa-senador na humingi para sa kanila na payagan silang mag-deliberate. Hindi bumoto mag-deliberate lang online. Hindi rin minsan pinayagan. At yung isa doon ay naging subject ng 2 resolusyon dahil humarap siya sa batas, hindi siya tumakas. Siya ay nag-surrender at siya ay ngayon alam ng buong mundo walang katarungang pinreso. So there has Sino? never been a precedent. Dating Leila de senador, Lima. ngayon Representative Leila de Lima. So and then there have been other cases also si dating Senator Sonny Trillanes. So walang precedent para sa ganitong paghingi ngayon ng special treatment. And why is the special treatment so harmful sa reputasyon ng Senado? Kasi ang mga kababayan nga natin, sinabi din ito ni Senator Erwin, araw-araw pumapasok. Pag wala sa trabaho, no work, no pay, kaltas ang Yeah. sweldo o kaltas ang sahod, anong ipapakain sa pamilya sa maghapong yun? Hindi sila pwedeng mag-absent ng kalahating taon, pero hingin pa rin yung pribilehiyo mag-work from home. So, ito ay usapin ng transparency, accountability ng mga halal na opisyal sa publiko, at yung accountability din para sa mga actuations namin at mga desisyon o pagboto na dapat ginagawa namin physically in the session hall. Pwede ba magsingit ng isang mababaw na ehemplo po? Naisip ko lang. Di ba pag Okay Christmas lang. party may mga raffle? Di ba pag wala ka sa raffle, nabunot ka, hindi mo makukuha yung raffle. Kaya nagmamadali iba Sasabihin makarating ka, doon sa opisina. wave. Wave, di ba? Correct. Bakit Sisigawan itong pa mga ng to? wave. Hindi Mababaw pwede. example ko kasi mababaw Hindi kami din naman itong mga special. tao na to eh. Aray Tsaka kanina ko. naalala ko lang po imahe, no? You mentioned the former Senator Leila de Lima who faced Yes. the fake charges with dignity. Si Super. Trillanes na hindi nagtatakbo. Ganon din. Pero in contrast, yung No. kasama ninyo, dating PMA, dating Philippine National Police Chief, I mean, yung tatatak sa imahe ng mga tao, nagtatatakbo, nagkakandara pa. Parang napakaduwag. I mean, how does this reflect on the Senate if you have someone like that? And he is being Well, protected by your colleagues in the majority. Masakit po talaga all around. Kaya isa ako sa pumirma sa resolution na pinangunahan ni Senator Kiko na nananawagan dun sa kasama naming iyon na siya ay sumuko sa Philippine authorities at humanap ng lahat ng legal remedies, lahat ng legal remedies sa ilalim ng Philippine Constitution, laws and bylaws. At hanggang ngayon, yan ang panawagan ko sa kanya na sumuko sa mga otoridad, makipag-ugnayan sa kanila sa usapin ng kanyang warrant. At talagang nagdarasal ako na dapat maresolba itong sitwasyong ito ng mapayapa at legal kasi ang dami ng institusyon bukod pa sa Senado at yung buong bayan ay naapektuhan sa sitwasyong ito. Ito po, related pa rin ito sa drama-rama sa hapon dyan sa Senado, yung Senate Fix. Sobrang, parang every session day, parang mayroong mangyayaring katawa-tawa o makulay, hindi po ba? Ito, naalala ko lang, no? Si Senator Robin Padilla, yung paborito kong senador, umaalma dahil nasigawan daw ni Kiko Pangilinan. I mean, you've been in the Senate for so long. Nung mga Yes. taon na nagko-cover po ako dyan, parang hindi naman issue yung magtaas ng boses na I still Hindi have the talaga. floor. Pero meron kayong kasama napaka-sensitive na pagtaasan ng boses at ayaw bitawan yung issue. I mean, how do you handle things like that? Na para kayong, sorry for the term, no? Sorry na po, Honorable Robin, no? Pero para kayo merong toddler dyan sa Senate floor. It should be enough na pakinggan yung sinabi nung ni Senator Kiko na hindi naman, at ako rin, I was there, narinig ko, Christian, hindi niya tinaasan ng boses yung kasama namin. Ibig sabihin, hindi niya sinigawan. Natural na tumataas ang boses kapag may debate, pero klarong nakaharap pa rin si Senator Kiko sa presiding officer. Siya lamang ang inaddress niya para sabihin, I still have the floor. Ni walang salitang you or ikaw or kayo dun sa sinabi niya. Hindi niya pinatungkulan ng personal yung kasama namin. At nung sinuspend yung session,
ilang beses ko rin nakita na inabot ni Senator Kiko yung kamay niya. Sadly, hindi tinanggihan. nagkaroon, ng exchange ng pagkamayan or matanggap yung, may parang, respectful touch siya, hindi rin pinayagan yun. I really hope na sa mga susunod na araw, ay mahanap naman nung kasama namin sa sarili niya na tanggapin yung ganyan. At ilang beses din sinabi nung suspension, ilang beses din sinabi ni Senator Kiko na kung sa pandinig mo ay nasigawan kita, kung nasigawan kita, humihingi ako ng paumanhin. At least twice narinig ko yon sa sarili kong tenga. All of those sana should have been enough. At kung sana tinanggap dun pa lang sa unang instance, I'm sure Senator Kiko was prepared to have been even more gracious on the record. Kaya ba, kaya ba ng yoga po yan? Breathe in. Yung mga ganyan yon, kinakaya yon ng yoga. Ito pa, may isa pa. Opo. Question regarding yung ito yung mga makukulay na ayoko na sanang pag-usapan pero talagang sumusulpot eh. Isa naman, yung colleague ninyo, umiyak. Although I'm not sure kung may tumulong luha, no? Nung pinapakinggan ko yung manifestation ninyo, at saka doon sa iba nakadinig, nakita ko naman online, malinaw naman yung punto nyo na sinasabi nyo, parang wala nangyari after a week. Opo, after. Pero opo. Senator Pia took offense na hindi niyo siya kinumusta. Nag-apologize ba kayo sa kanya and how's your relationship after that? After that, nagkataong magkatabi pa kaming nakatayo nung pinarangalan namin yung mga archers. Magkatabi kaming nakatayo habang sa photo opportunity. And then nung suspended yung session at pumasok kami sa lounge para sa briefing tungkol sa timetable ng impeachment trial, nagkataon ding magkatabi kami. And at one point in the briefing, nagtinginan kami, nag-exchange ng ilang mga salita tungkol dun sa briefing. So it was quite normal again after that session. Hindi niyo na siya kinumusta? Okay lang, okay lang. Sorry, nilalagyan ko konting Okay levity lang. kasi napaka-ridiculous sa mga nangyayari dyan sa chamber po ninyo, no? Sorry Ito ba, talaga. napansin ko target kayo ng mga trolls, no? And they Yes. they take issue doon sa paggamit yun ng index card. Hello, I didn't know issue talaga pala yun. naman. I didn't know na issue yon. Hindi naging issue nung estudyante ako, hindi naging issue habang nagtatrabaho ako sa ibang mga trabaho. Nito lang, hindi ko talaga mag-gets. Ano ba yung point nila? Hindi ba't kapag may hearing or kapag may session at may debate or may intervention, kailangan accurate, factual yung mga isa-cite na mga bagay. So, importante para sa akin na I have those facts, correct? Para maging fair ako sa diskusyon at wala ring malimutang importanteng facts. Dati sa school, nagdedebate rin ako, bahagi sa debate team. Basic material namin ng index cards para masalansan namin yung mga argumento sa debate. I really don't know kung hindi ko kaya nga sabi ko minsan sa kanya, gusto niyo pumunta dito sa office ko, tignan niyo yung drawer ko, punong-puno ng mga notebook sa nakaraang dekadang nagtrabaho ako dito sa Senado. And because of those notes that I take and I use sa mga hearings, sa mga plenary, actually, natitrace ko pa yung development ng mga ideya. Kasi nababalikan ko yung notes na iyon. Kasi parang pinapalabas yata na diba? Ginagamit nila yung bobo card. Tama? Yan ang ginagamit ng mga trolls eh. Right. Well, sige lang. Tawagin nila akong bobo. Magharap kami sa debate. Tingnan natin. Actually, kung notes ang pag-uusapan, ito naman, objectively speaking, paano si Senator Bongo? Hindi ko pa nadinig yan na hindi nagbasa sa kanyang mga manifestation. And I never take issue Yes. with him. Yeah, Kasi lahat po kami talagang kailangan gumamit ng papel at saka index cards. Kumbaga kanya-kanya kasing estilo yan, di ba? Parang sa estudyante. Kung Correct. mas useful yung gumamit ng notes, I mean, Yes. mababaw yung mga Study- trolls eh. Good study habits ay nananatiling good work habits. And as a little trivia, physiologically ibang bahagi daw ng utak natin ang nade-develop kapag
physically tayo nagsusulat at physically tayo nagbabasa. Ibang Totoo parte yan. pa daw ng utak, ang nade-develop kapag electronically tayo mag-encode at saka magbasa. I totally agree. Ang theory ko nga diyan Mm. Senator, is ginagamit ko 'to sa mga lecture, sa mga talks Ay, sinasabi ko. happy. Pag Oo. nagbasa ka, mas marami kang brain cells na ginagamit o pinapagana Yes. kaysa Opo. passive consumer of information ka lang nanonood, True. binubulungan, sinasabihan. Tsaka iba Mhm. yung personal note-taking, eh. Kaya ako nung estudyante ako, I Iba. never borrowed the notes of my Ang classmates. Hindi ko galing. nare-retain, eh. 'Di ba Correct. meron kang personal affinity dun sa sinulat mo, eh. The way Correct. you remembered it while you were taking notes. Oo. Yung mga kahulugan. Yeah. Mm. Eh, hindi magigets yun ng mga troll, unfortunately. Ito Ayaw nila, last eh. na, and last na po, no? May na-notice Mhm. din akong cheap shot, eh. Hindi naman sa inyo. Pero Okay. kay Senator Kiko last time, no? Yes. Ni-noted siya ni Lauren Legarda na dati yung kasama sa majority, no? Mm. How is this solid minority taking that? You noted konteksto po yan 2004 canvassing, no? Ng presidential election, okay? Binalik Mm. siya ni Lauren Legarda, eh. Oo. Nalungkot talaga ako nung narinig ko 'yan. Nagulat at saka higit sa lahat nalungkot. In fairness to Senator Kiko, he had the dignity na huwag patulan 'yan. And I can say kahit sa loob ng minority, hindi niya binabalikan 'yon. But I really felt sad. Hindi 'yon deserve, no, nung moment na 'yon, at hindi rin 'yon deserve nung yung mga importanteng pinagdedebatihan namin nun. Okay. Sige pa, finally, kumusta? How are Mhm. you preparing, you and the rest of the solid minority, for Monday's eventful session again? Yeah, sometimes I find myself wishing maging boring at predictable, no? Pero sige, kung dahil may probabilidad talaga na manatiling very colorful, ay minomonitor namin ng masinsinan yung any possible developments dun sa hanay namin, kasi solid kami, pero dahil tinatanong lagi kami, madadagdagan ba kayo or hindi? So, minomonitor namin any possible developments na makaapekto dyan sa fortunes namin sa usaping iyan. Developments din sa sitwasyon ng aming mga kasama, sa majority, pati sa mga legal woes. And higit sa lahat, ay paghahandaan po namin na i-debate talaga ng puspusan muli. Hindi na yung rules, pero yung substantive na problems talaga dyan sa proposed amendment sa rule ni Senator Marcoleta. So, lalaban talaga kami kahit hanggang pa sa botohan. Okay. Sige po. Senator Risa Ontiveros, magandang gabi po sa inyo lahat, and thank you for Magandang gabi joining us rin. tonight dito po sa Facts First. Magandang gabi po. Thank you. You're welcome. Magandang gabi. Good night. Sige po. Good night. Ayan po si Senator Risa Ontiveros. Ayan, nakasama po natin dito po sa ating Facts First episode. Slightly delayed po yung stream for tonight, no? Because this is a recorded episode. Pero fresh na fresh pa rin po yung mga pinag-uusapan natin. Ang grabe, no? Yan ang karidad ng Senado natin ngayon. Pabagsak ng pabagsak. And we know why. Okay? Okay, bago po tayo magtapos, may ilan po tayong mga babatian. Okay? Binabati po natin special shoutout kay former Palace Undersecretary Abigail Valte. Yan. Nanonood siya. Magandang gabi. Meron siyang message sa akin na tawang-tawa ako, eh. Hindi ko lang pwedeng banggitin na on air or publicly. Pero meron siyang joke na nakakatawa. Okay, and of course, binabati rin po natin ang happy birthday in advance si Miss Doris Ferrer. Ayan, happy birthday sa'yo. Okay, kita-kita po tayo sa ating susunod na episode dito po sa Facts First Podcast. Ang dami po nangyayari. In the meantime, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra.